Hello, good morning mga ka-anxiety. Live tayo ngayon para magbigay ng mga tips and advice sa mga nahihirapan sa anxiety disorder. Bago ang lahat, gusto kong ipagbigay alam sa inyo na hindi ako eksperto, hindi ako doktor, lalo-lalo na hindi ako espesyalista pagdating sa anxiety disorder. Ibinabahagi ko lamang sa inyo ang aking mga personal experience sa anxiety disorder. Dahil minsan na akong pinadapa ng anxiety disorder na ito. Dati rin akong nagkaroon ng anxiety disorder at grabe, ang hirap. Alam ko ang paghihirap. Kaya ito naman yung ibinabahagi ko sa inyo, yung aking sariling karanasan. Sa ating mga viewers po, pwede po kayong magtanong kung meron kayong mga pag-aagam-agam pagdating sa mga sintomas, sa mga nararamdaman nyo. Pwede po kayong magtanong, sasagutin po natin. Ngayong araw po ng Webes ay nandito ako sa Mall of Asia. Nagpabike ako mag-isa. Dito naisipan ko mag-live para sa inyo. Pwede po kayo magtanong, no? So, marami sa ating nagkaroon ng anxiety disorder. Yung nananatili lang dun sa bahay, no? Yung takot na magtrabaho, takot nang lumabas, takot na nilang gawin yung mga dati nilang ginagawa. Maraming ganyan, no? Ayan po sana yung ating iiwasan. Huwag tayong magpapadaig sa takot. Huwag tayong pasasakop sa takot. At higit sa lahat, po ay gumawa tayo ng paraan para makarecover muli, no? Kahit sa simpleng walking lang, no? Paglalakad lang tuwing umaga, no? Pilitin yung gawin yan sa pang-araw-araw nyo, no? Kasi akala mo lang, feeling mo lang na walang recovery, walang nangyayari, no? Feeling mo lang walang nangyayari na i-improve mo kapag naglalakad-lakad ka. Hindi po. May pagpabago rin po. Ulit-ulitin nyo lang, araw-arawin nyo lang. Talagang matatanggal din yung mga takot nyo. Kasi kapag nanatili ka dyan sa comfort zone mo, kapag nanatili ka lang dyan, walang mangyayari, no? Walang mangyayari kung di mo susubukan. Nandyan lang talaga yung takot sa umpisa kasi syempre, ang dami mong nararamdaman sintomas eh. Ang dami mong nararamdaman mga discomfort. Pero ang mas maganda kasi dyan sa mga discomfort na yan ay sinasalubong. Kagaya po ng nangyari sa akin, talagang sinalubong ko siya. Doon ko siya unti-unti ang nakontrol. Doon ko siya unti-unti ang nakabisado hanggat sa nawala na siya ng tuluyan, no? Kasi yung mga sintomas na po yan, kapag nasalubong nyo po araw-araw yan, darating po yung time na masasabi mo sa sarili mo, totoo nga pala talaga na scam lang talaga lahat ng sintomas. Totoo nga pala. Doon mo mapapaniwala yung sarili mo na scam lang yung mga sintomas ng anxiety disorder. Well, sa una talaga, mapapaniwala ka talaga niya na nahihirapan kang huminga, nahihilo ka, at iba pang mga discomfort na nararamdaman mo. Mapapaniwala ka talaga yan sa umpisa, pero katagalan, makakabisado mo siya at makakabisado. Doon siya unti-unti ang mawawala kapag nakabisado mo siya. Bakit po madalas kumakabog ang dibdib? Kaya madalas kumakabog yung dibdib natin. Unang-una ang pinagmulan talaga niyan takot. Takot talaga yung pinagmulan niyan. May naramdaman kang halimbawa may nakaramdam ka ng hilo. Nandun na yung kakabahan ka na, matatakot ka na, tataas yung BP mo, bibilis yung pintig ng puso mo. Ang pinagmulan niyan takot, no? Isa rin sa pinagmumulan niyan, mga classmate, yung kulang ka sa pahinga, hindi ka na makatulog, takot ka ng kumain, napapabayaan mo yung sarili mo pagdating sa ehersisyo, humihina yung sarili mo. Pero ang pinakaugat ng lahat ng yan talaga, yung kabog ng dibdib mo, takot yan, pag-aalala, takot na baka mamatay ka na kasi syempre hindi mo siya nararamdaman dati. Ngayon, grabing paramdam niya pagdating sa kabog ng dibdib, no? Palpitation. Naranasan ko rin po yan. 6 months po yung nawala sa akin, yung palpitation na yan. 6 months. Talagang ramdam ko yung palpitation na yan. Nakakatakot. Para kang aatakihin sa puso na ewan.
Basta yung feeling mo katapusan mo na ngayong araw na ito kapag naramdaman mo yung palpitation na yan. Kasi, yun nga, gaya ng sinabi ko, takot yung unang pinagmumulan yan. Maraming salamat po sa inyong tanong. Pwede pa po kayo magtanong sa mga nais magtanong dyan. Pwede po kayo magtanong habang live po tayo dito. Hanggat maaari, no? Kung nandyan ka na lang, talagang nilamon ka na ng takot, yung katulad ng sinabi ko kaninang topic, no, yung mga nagkaroon ng anxiety disorder na nasa bahay na lang, takot ng magtrabaho, takot ng lumabas, takot niya ng gawin yung mga dati niyang kinasanayan, yung mga dati niyang ginagawa. Hanggat maaari po, pilitin niyo yung sarili niyo, mag-ehersisyo, lumabas-labas. Kasi kapag nandyan ka sa comfort zone mo, lalamunin ka ng takot. Mas lalo kang mahihirapan sa anxiety disorder mo. Mas lalo mo siyang hindi ma-overcome kung nandyan ka lang lagi, no? Hanggat maaari nga, makakatulong talaga sa inyo yung trabaho eh. Ako po lagi ko pong ibinabahagi sa inyo sa aking mga vlog na nag-start po muli ako ng trabaho, na nagbalik trabaho muli ako, na napakalakas pa po ng aking nervyos. Napakalakas po ng aking nervous breakdown nung ako'y nagbalik trabaho. Nagpahinga po ako ng 1 month and 18 days, no? So, naging wake up call sa akin na nakikita ko yung mga anak ko, paano kung wala na silang makain, paano kung nagdidildil na lang sila ng asin. Hindi po pwede ito, sabi ko. Napaluha ako nun, yung mga time na yun, napaluha ako. Na sabi ko sa sarili ko, hindi ito, kaya katulad ko na pamilyadong tao, hindi pa pwedeng may standby ng mahabang panahon. So, naging wake up call sa akin yun. Kawawa yung mga anak ko, sabi ko. Pipilitin ko ito. Sabi ko, Lord, samahan mo ako, magbabalik trabaho muli ako. So, nagbalik trabaho po ako na napakalakas pa po ng aking nervyos. Nandun yung mga time na para kong atakihin. Nandun yung mga time na ang bigat ng hilo. Nandun yung mga time na feeling mo, katapusan mo na. Nandun po yung mga time na yun nung ako'y nagbalik trabaho. Sa mga pangyayaring yun, sa mga experience ko na yun, na araw-araw natatakot, araw-araw hinaharap yung hilo, araw-araw hinaharap yung lahat ng discomfort. Sa mga pangyayari pong yun, natuto ko, no? Doon ko siya talaga na-overcome sa araw-araw ko na pagharap sa kanya. Doon ko siya natutunang baliwalain. Doon ko nakabisado yung mga sintomas na kahit anong paramdam pala sa akin ito, wala namang mangyayari sa akin masama, no? Bandang huli ko na na-realize yan nung nakokontrol ko na siya, nung nakakabisado ko na siya, no? Kaya napakahalaga na sinasalubong mo siya. Mas maganda yung sinasalubong mo talaga siya. Totoo nga yung sinasabi ng karamihan na kailangan na hinaharap mo yung mga takot mo. Sa umpisa talaga, nandyan yan na parang walang improvement. Pero akala mo lang yun. Pero katagalan yan, tumagal ka ng mga ilang buwan or taon, unti-unti kang tumatapang yan, unti-unti kang nakakawala sa nahatid ng anxiety disorder. Unti-unti yan, basta hinaharap mo siya araw mo siyang sinasalubong, no? Sige po, pwede po kayo magtanong. Pwede po kayo mag-drop ng mga katanungan sa ating live session. Dito ako sa Mall of Asia ngayon. Live tayo sa Mall of Asia. Naisipan ko bisikleta at mag-live para mabahagian kayo ng konting tips and advice pagdating sa anxiety disorder. Lahat takot ang pinagmulan ng lahat. Makakaramdam ka ng hilo, makakaramdam ka ng discomfort, nandyan na yung kakabahan ka na. Kaya lumalabas na yung mga yung mga pangit na pakiramdam, yung sinasabi nga nila ng mga adrenaline. Nagsisilabasan na yan. Kasi ang iyong sarili, ang iyong utak ay bumuo ng takot. Like for example, nakaramdam ka ng kabog sa dibdib, no? Kinabahan ka, no? Ang utak mo nun, magbibuild ka na ng na inaatake yata ako sa puso. Baka atakihin ako sa puso. Hanggat sa lalong tumitindi
yung discomfort na nararamdaman mo kasi nga kinakabahan ka na, hindi mo na makontrol yung sarili mo, lalo na yung isipan mo, takot na yung nangingibabaw. Lahat yan takot, takot ang pinagmulan, no? Yung takot, mga classmate, likha yan ng dyablo, yung takot, no? So, kapag nagpadaig ka dyan sa takot na yan, ibig sabihin, no, nagkukulang ka ng tiwala kay Lord. Nagkukulang ka ng tiwala kapag nagpapadaig ka sa takot. Kaya, kapag di ka nagpadaig sa takot, pagpapakita ng faith mo yun kay Lord, na isinasa isip mo na, Lord, kasama kita sa lahat ng oras, wala akong dapat ikatakot dahil lagi mo akong ginagabayan. Pagpapakita ng faith yun, yung hindi mo pagpapa-apekto sa mga sintomas, pagpapakita ng faith yung pagpapakita ng tiwala kay Lord, yung hindi mo sinusunod yung dikta ng katawan mo, hindi mo pinaniniwalaan o hindi mo sinasang-ayunan yung dikta ng katawan mo. Pagpapakita ng faith yun kay Lord. Bakit ito naman, pangalawang tanong, palagi po kitang pinapakinggan sa mga advice nyo. Inspirasyon po kayo sa mga may anxiety tulad ko. God bless you always po. Maraming salamat po. Isa rin po sa dahilan kaya ako nagbablog, dahil syempre naranasan ko ang hirap ng pagkakaroon ng anxiety disorder. Sabi ko dati, Lord, pagalingin mo lang ako. Sabi ko, magbibigay ako, tutulungan ko yung mga nahihirapan sa anxiety disorder na ito. Tutulungan ko yung mga taong inaalipin ng dyablo pagdating sa anxiety disorder na ito. Kasi ito, talaga, ang pinagmulan talaga nito, gusto kang agawin ni Satan kay Lord. Kaya binibigyan kanya ng takot. Gusto kanyang agawin sa kanya, no? So, ayun, sinabi ko sa sarili ko, Lord, tutulungan ko yung mga taong nahihirapan sa anxiety disorder, pagalingin mo lang ako. Ito na yun, isa na yun sa ibinabahagi ko ngayon. Isa na sa dahilan kung bakit nagkaroon ako ng anxiety disorder, para at gumaling ako dito, no, para magbigay inspirasyon sa inyo na may pag-asa sa kabila ng paghihirap, no, sa kabila ng bagyo, nandun yung araw na napakagandang naghihintay sa inyo, no. So, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Akala nyo lang walang recovery, walang nagbabago. Kasi hindi nyo siya hinaharap. Mas maganda talaga hinaharap nyo siya araw-araw, sinasalubong nyo araw-araw yung mga takot nyo, yung mga discomfort nyo, para nakakabisado ng katawan nyo. Kasi kapag nakabisado ng katawan nyo yan, kahit saan paramdam yan, kahit mag-isa ka sa bahay, kahit nasa kalagitnaan ka ng biyahe na mag-isa ka lang, kahit anong paramdam na yan, baliwala na sa inyo yan. Baliwala na sa inyo yan. Higit sa lahat, no, lagi nyong tatapangan, lagi nyong isa sa isip na kasama nyo si Lord. Kapag na ano mo yan, na itatak mo sa isipan yan, na itatak mo tapos pinaniwalaan mo ng 100% na kasama mo si Lord sa lahat ng oras, unti-unti niyang aalisin yung takot mo. Unti-unti niyang aalisin yung takot mo na hindi mo nararamdaman, na unti-unti ka nang gumagaling, no. Kailangan mo lang talaga patunayan, no. Kailangan mo lang patunayan. Huwag kang magpapadaig sa takot. Lahat ng yan ang pinagmulan takot, no. So, nakaka 14 minutes na po tayo. Pwede pa po kayo magtanong sa mga may katanungan dyan. Pwede po kayo magtanong, nang sa ganun masagot po natin. Kasi ako noon, nung mga early months ko sa anxiety disorder, makakaramdam ako ng kakaibang sintomas na hindi familiar sa pakiramdam ko. Nakakaramdam ako ng sintomas na first time ko naramdaman, no. Mag-iisip kaagad ako noon na baka may sakit na ako. May sakit na yata akong malala, no. Hanggat sa makakapagtanong ako sa kaibigan ko na, bro, kaibigan ko na nagkaroon din ng anxiety disorder pero na-overcome niya na. Magtatanong ako sa kanya na, bro, may nararamdaman akong ganito, ganyan. Normal lang ba? Tapos explain niya sa akin yung pakiramdam na yun, ganun na ganun nga. Doon na ako kakalma. Normal lang pala ito, no? So tayo mga may anxiety disorder kasi,
Kapag nakaramdam tayo ng ganung sintomas, iisipin na kaagad natin may sakit tayo. Pero kung may nag-a-advise sa atin na normal lang yun, dun tayo unti-unti ang mga kalman. Sabi natin susumpungin tayo ng mga 2 araw, 3 araw. Pagkaraan ng ano na yan, kapag napagtanto mo na normal lang yun, unti-unti kang makaka-recover, unti-unti kang giginhawa muli. Hello po, live po tayo ngayon. Pwede kayo comment po dyan kung sakaling may mga katanungan po kayo. Comment naman po, Ma'am Ana Fernando. May tanong lang po ako, okay lang po ba yung ating sound? Reply po kayo kung okay yung ating sounds. Ay, wala kasi akong tiwala dito sa aking lapel mic. Medyo may problema kasi ito yung ating lapel mic na ito. Okay lang po ba yung ating mic? Kung maaari po, mag-comment po kayo. Meron po akong Facebook. Pwede po kayo mag-message sa akin doon. Kuya Arnold Channel sa aking Facebook page. Sa naman po, sa main account ko po, meron po akong main account, Arnold Escandor Hupana Vlogs. Parehas po yan sa Facebook. Pwede po kayong dyan. Message nyo ko kung nahihirapan kayo ngayong araw na ito. Mag-message po kayo. Pag di naman po busy ay nasasagot naman po natin yan. Maraming salamat po, Ma'am Anita Fernando. Matanong ko lang, ilang na po ba yan? Ilang taon or ilang months na yung anxiety disorder nyo? Ilang taon na po kayo at saan po kayong lugar? May tanong ko na lang din po. Kung saan po kayong lugar, kung ilang taon na po kayo, tapos kung ilang taon na yung anxiety disorder nyo. Ang hirap po talaga magkaroon ng nervyos. Alam nyo, sa totoo lang talaga, ang nakakaintindi lang talaga sa atin, yung mga eksperto. Mga eksperto, ayan yung mga nakakaintindi sa atin, yung mga taong dumanas ng anxiety, taong dumanas ng nervyos, yan, yung mga nakakaintindi sa atin. At yung mga, meron din ibang nakakaintindi sa atin na hindi nagkaroon, pero yung kamag-anak nila nagkaroon din ng ganun, ayan, medyo nakakaintindi sa atin yung mga yan, no? Pero ganun pa man, yung mga taong yun ay hindi nila totally alam talaga yung pakiramdam. Unlike kapag na-experience mo talaga, mas naiintindihan mo yung isang taong nagkakaroon din ng nun. Mas naiintindihan mo yung taong nagsasuffer din ng anxiety disorder, no? Kapag naka-experience ka rin ng ganun, no? So tayo nagkakaintindihan talaga. Matagal na po, 72 po ako. 72 years old na po pala kayo. Kadalasan po kasi pagka ganyan, no, dapat hindi na natin pinag-aari yung takot. Mas tinatablan ng anxiety yung mga edad na 20 hanggang 35 ganyan pataas na, mga 36 pataas, hindi na sila madali nilang na-overcome na yung anxiety disorder kasi hindi na sila gaano nagpapadaig sa takot. Meron din naman iba na nahihirapan talaga kasi mayroong mga tao talaga na mahihina yung loob, no? May mga tao talaga mahihina yung loob. Kaya yung panghihina ng loob na yan kasi hindi naman yan ibig sabihin na nawalan ka ng faith kay Lord Hindi naman yan ibig sabihin na nawalan ka ng tiwala kay Lord kundi nagkulang ka lang talaga ng tiwala kay Lord pagka mga ganyan. Na pinaghaharian ka ng takot. Kasi nandun yung araw-araw na nagdarasal ka Nandun yung araw-araw na nagdarasal ka. Pero yung pagdarasal mo na yun, kapag pinairal mo yung takot, ay walang mangyayari, no? Dapat
yung pagdarasal natin araw-araw, sinasabayan natin ng faith kay Lord. Sinasabayan natin ng pananampalataya kay Lord. Yung pagdarasal natin araw-araw sa ating kagalingan. Kasi kung nagdarasal lang tayo, lagi ko po ito ibinabahagi. Kung nagdarasal lang tayo pero pinaghahari pa rin natin yung takot, parang useless, no? Parang nagkukulang ka pa rin ng tiwala kay Lord kapag nagpapadaig ka pa rin, nagpapadala ka pa rin sa takot, no? So sasabayan mo ng tapang para yung pananampalataya mo tsaka yung power ni Lord magsalubong. Sabayan mo ng tapang para yung power ni Lord tsaka yung faith mo, yung pananampalataya mo magsalubong. Diyan instant na mawawala yung takot mo. Kapag sinabayan mo siya ng tapang, Lord, kaya ko ito. Gusto kong gumaling, Lord. Kaya ko po ito. Hindi po ako matatakot sa anumang sintomas. Page, narinig ko kayo lumalabas ang loob ko. Lumalakas ang loob ko. Maraming salamat po. So nakaka 21 minutes na tayo. So ikakat ko po itong live natin after ng mga 30 minutes na lang. So meron pa tayong remaining 8 minutes. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay, Ma'am Anita Fernando. Lagi po kayo manampalataya. Magdarasal lang palagi, yan talaga yung susi, no? Yung takot talaga, inaagaw lang tayo ni Satan kay Lord. Gusto niya lang tayong talagang agawin kay Satan, kaya gusto niya tayong agawin kay Lord, kaya niya tayo tinatakot. Kaya wag tayong magpapadaig sa takot. Tapang lang palagi ang pairali natin. Higit sa lahat, lagi mong isa isip, isa puso, kasama mo si Lord sa lahat ng oras. Ganyan ako noon. Sabi ko, nag-start ako magbisikleta muli, no? Sabi ko, Lord, tulungan mo ako, magpapalakas ako ng katawan. Kahit nanghihina ako noon. Kasi bumalik nga po ako ng trabaho na napakalakas pa ng nervyos. Nag-commute muna ako noon, mga 2 weeks siguro ako nag-commute kasi hindi ko kaya magbisikleta. Talaga takot yung nangingibabaw para akong aatakihin. Nanalangin ako, sabi ko, Lord, tulungan mo po ako, magpapalakas po muli ako, magbibisikleta ako papuntang trabaho. Malaking naitulong din sa akin yun, yung bisikleta. Sabi ko, Lord, tulungan mo. Araw-araw yun. Lord, ikaw na bahala, samahan niyo ako ngayong araw na ito. Ihatid niyo po ako ng ligtas sa aking trabaho. Wala namang masamang nangyari sa akin. Talagang tapat si Lord, basta manalangin ka ng buong puso. Hindi ka niya bibiguin. Hindi ka tulad ng tao na kapag pinangakuan ka, talagang puros pangako lang yung mga tao, pero bibiguin ka bandang huli. Unlike si Lord, kapag nangako yan, totoo, hindi ka mabibigo, hindi ka niya bibiguin. Salamat din po, Ma'am Anita Fernando. Live po tayo ngayon, mga classmate. Ang sarap magpa-araw ngayon dito sa MOA. Yan po.
ginagawa ngayon yung tabing dagat, no? Kasi project ng government ito, lalagyan nila ng park dyan, tapos mga malls din yan sa tabing dagat. Ayan po, may mga nagtatambak ng buhangin dyan. Ayun po yung aking bike. Nandun, lapitan po natin muna yung nagtatambak ng buhangin. Para kahit papaano may mapanood kayong iba sa aking live. Huwag po kayong aalis. Ayan, gusto ko lang ipakita sa inyo yung ating live. Ayan, yung tabing dagat. Ayan laking yan, cargo vessel. Nagtatambak sila ng buhangin dyan. Ito po yung aking bisikleta. Galing pa ng trabaho, wala pang tulog. Ayan, dito po tayo sa MOA ngayon. Ito kahabaan ng San Miguel by the Bay. Ayan po. Ayan grabe na yung natambakan nila dyan. Tambak na buhangin. Project po ito ng government. So kapag natapos ito, ay napakaganda. So hanggang dito na lang yung ating live. Maraming salamat po. Salamat.